Nagkainitan at nagkatulakan ng mga pulis at ilang rallyista na sumama sa malawakang kilos protesta kasabay ng paggunita sa araw ng paggawa o Labor Day. Tinangka kasing sumugod nitong mga rallyista sa US Embassy para ipanawagan itong malaking epekto ng umano'y panggigipit ng Amerika sa bansang Iran na nagresulta sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Iisa rin ang apela ng mga manggagawa sa pamalaan na itigil na ang contractualization, itaas na rin po ang sahod at magkaroon ng konkretong solusyon sa pagpapababa ng presyo ng langis sa bansa. Kunin natin ang mga kaganapan sa live report ni Erlo Bringas. Erlo, ano nangyari ba? Alex, sa buong maghapon na mga isinagawang kilos protesta dito sa Quezon City hanggang sa bahagi ng Maynila ay may tuturing naman ng NCRPO na maging generally peaceful pa rin itong naging maghapong mga aktibidad ng mga iba't ibang grupo. Pero may baga na itala namang mga girian, lalo na dyan sa bahagi ng US Embassy na kung saan nauwi pa sa pananapak ng isang rallyista sa isang pulis. Pagkarating pa lang sa Calao Avenue sa Maynila kanina, nagkagirian kaagad ang grupo ng mga rallyista at mga pulis matapos sumugod agad ang mga nagrarally sa lugar. Nagkabombahan pa nga ng tubig at nagkasakitan pa ang mga pulis at rallyista. Patungo sana ng US Embassy ang mga grupo para magprotesta ang mga militanteng grupo. Hindi naman natinag ang mga pulis sa inilagay na barikada. Dahil dyan, hindi na nakalapit sa US Embassy ang mga protester. Sa halip sa Calao Avenue na lang sila nagsagawa ng kanilang programa para ipanawagan ang malaking epekto ng ginawa ng Amerika sa bansang Iran na nagkaroon din ng epekto sa presyo ng langis. Nagsunog din ang mga ito ng effigy na may mukha ni US President Donald Trump bilang tanda ng kanilang pagkondena sa nagaganap pa rin sa Middle East. Bago yan, maagang sinimulan din ng transport group ng Manibela ang pagmarcha naman sa Welcome Rotonda sa Quezon City patungo naman ng Menjola sa Maynila bilang bahagi ng Labor Day protest. Yan ay para ipanawagan naman sa gobyerno ang napakalaking epekto sa kanilang hanay ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bagamat mayroon namang mga rollback, hindi pa rin daw ito sapat lalo na sa kinikita ng mga tsuper ng jeep. Kahit papano yung pagbaba ng presyo pag rollback, pero kulang pa. Kulang pa dahil inuutay-itay, hinuhula-hulaan, tinatansya-tansya kung magkano ang iro-rollback kung saan papalag ang taong bayan. Pero tayo nakikita natin na gusto pa nilang tumubo ng tumubo, walang kabusugan itong mga oil companies, kaya ayaw at inuutay-utay ang pagbaba at nasarapan na rin ang gobyerno sa pagkolekta ng value-added tax at excise tax sa langis. Ang ilan pang mga labor groups sumama din sa protesta hanggang nagmarcha patungo sa Menjola. Yan ay para ipanawagan naman na solusyonan ng administrasyon ang patuloy na pagbangon ng mga problema at suliranin sa labor sector. Panawagan nila itigil ng kontraktualisasyon, itaas ang sahod ng minimum wage earners, alisin ng provincial rate. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, hindi raw sapat ang ginagawang remedyo ng gobyerno ngayon. Dapat anilay konkretong solusyon na sa mga problema. Ang panawagan ng mga manggagawa, itaas ang sahod, buwagin ang provincial rate, tanggalin ang VAT at excise tax. Napakalinaw ng panawagan ng mga manggagawa. Nasa gitna ng krisis, dapat bigyan ng makabuluhan na reforma at tugon yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi sapat na puro ayuda lang. Ang problema natin, ang gobyerno, ang tugon, puro ayuda lang. Wala siyang makabuluhan na reformang inilalatag para sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino.
Sa bahagi naman ng Menjola, halos ilang layer ng security at mga harang at barikadang inilagay ng NCRPO para hindi makalapit ang mga ralista sa gate ng Menjola. Sa CM Recto at kanto pa lang ng San Sebastian Street, iniharang ng mga barbed wire na barikada bukod sa anti-riot police, habang nasa likod nito mga inilagay na naglalakihang mga container van. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, hindi overkill ang pagde-deploy nila ng 14,000 mga pulis sa buong Metro Manila at maging sa Maynila ngayong araw, sa halip ay bahagi lamang ito ng pagbabantay at pagsiguro sa seguridad. Wala pong overkill po dito. Ang sa atin ay naghahanda po tayo. Mahirap na po na tayo po ay malusutan. Kasi kung hindi po tayo naghanda ng maayos ay baka at the end of the day tayo po yung masisi. So mas maganda na po yung over-prepared than under-prepared. But there's no such thing as overkill. Sa kabila niya, nanatiling generally peaceful at kontrolado ang sitwasyon sa pagdiriwang ng Labor Day sa Metro Manila. Wala namang na-monitor na direktang bantag, ngunit nagpatuloy ang koordinasyon sa mga intelligence unit. Aminado ang pulisya na walang naisyong permit sa mga protesters, ngunit pinapayagan ng mga ito na magpahayag ng kanilang saloobin sa ilalim ng maximum tolerance basta't may disiplina. Actually po, wala pong permit na na-issue sa kanila. Pero just the same, kagaya po ng nasabi ko kanina, we will be observing maximum tolerance. Payagan po na silang magpahayag ng kanilang damdamin at saloobin. Pero ang payo natin ay of course panatilihin ang disiplina sa kanilang hanay. Samantala, Alex, pinaghahanap na ng Manila Police District yung lalaking na ralista na sangkot sa pananapak ng pulis sa gitna ng kilos protesta dyan sa bahagi ng Calao Avenue sa Maynila. Ipapakita natin yung video nung nangyaring pananapak ng pulis sa ralista. At ayon kay Police Brigadier General Arnold Santiago, MPT District Director, kabilang ang suspect sa isang grupo ng mga aktivista at lumahok sa demonstrasyon. Bukod sa pananapak, inuulat din na hinablot ng lalaki ang cellphone ng isang nakasibilyang pulis na nagmo-monitor lamang sa lugar. Patuloy naman ang isinasagawang operasyon ng mga otoridad para matunton at madakip ang suspect at sa nakuhang impormasyon naman ng NCRPO, sangkot din ang lalaki sa gulo at pananakit sa isang ring pulis noong September 21 rally. Alex. Oo. Mabutit naka-helmet pala yung ating pulis. Ano ba daw ang nag-udyok doon sa lalaking yun para suntukin itong ating alagad ng batas? Well, Alice, kanina nung nandun tayo sa likuran nila, no, pang kitang-kita na talaga natin na talagang mainit yung ilang mga protesters. Doon sa unang pinuntahan natin sa welcome at doon sa Menjola, hindi naman ganyan yung sitwasyon, no. Kalmado lang naman yung nagpo-protesta at sumusunod doon sa paunawa ng mga taga-MPD at NCRPO. Pero pagdating dyan sa bahagi ng US Embassy kung saan merong nanapak ng police, medyo parating pa lang sila, Alice, kala mo may susuguri na silang kalaban at hanggang sa nakarating doon sa barikada ng mga pulis, nagkaroon pa ka ng konting tulakan kanina ng bahagya, Alex. Oo, dahil hinahanap nitong lalaking ito, paano ba nila malalaman? Parang Zorro Hindi mo naman makita ang itsura niya. Paanong matitiyak na mapapanagot itong mamang ito? Well, sabi ng MPD, Alex, no, may mga intelligence unit naman sila daw na pagaganahin na para mahanap itong lalaki. Pero natukoy daw nila yung pagkakakilanlan nitong lalaking ito at hindi pa lang nila binabanggit sa atin sa gayon yung mismong pangalan at mismong taga saan. Possible, taga Maynila lang din itong nasabing lalaki na humalo doon sa rally, Alex. So, as we speak, sa mga oras na ito, Erlo, nag-disperse na ba kusa itong mga ralista? Wala na dyan sa area ng pinuntahan mo? Alex, bandang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kanina natapos na nag-disperse na rin yung mga nag-rally, lalo na dyan sa bahagi ng Calao Avenue at maging dyan sa bahagi ng Menjola hanggang dyan sa Welcome Rotonda, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa mga
kalsadang lugar na pinuntahan ng mga rallyista.